Magandang araw po muli sa inyong lahat. Si Louie po, nagbabalik po para sa isa na naman pong ah, devotional topic na kung saan makakaparinig po tayo ng mga salita ng Diyos. Sa araw po nito ay ang ating pong topic ay motivation. Okay po? Motivation. So ang ating pong scriptural text o makikita po siya sa Psalm 40 verse 8 o awit kapitulo 40 versikulo 8 kung saan sinasabi po niya o ni David, ang aking kinalulugrang sundin ang iyong kalooban o Diyos o ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. At isa pa po ay sa kapitulo o chapter 73 verse 25 po ng same book Psalms. Sabi po niya dito, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. So si David po sa kanyang puso ay ina-acknowledge po niya na ang tanging kanyang kailangan at kanyang minimit o ninanais o dinidesire ay ang Diyos. So sa puso po niya, andun po yung salita po ng Diyos o yung katuruan po ng Diyos o yung mga kautusan po ng Diyos na nais po niya sundin o kinaluluguran po niyang sundin. No po. So, sa isang TV commercial po, I think kay Daniel Padilla po, narinig po natin ang katanungan po sa isang commercial po niya na para kanino ka bumabangon o para kanino ka gumigising. So, mahalaga po ba na masagot po natin ang tanong na ito? Ano po yung mga reasons bakit tayo gumigising o bakit tayo bumabangon sa umaga? Bakit tayo nagpupursige sa buhay? So napakahalaga ho na malaman po natin ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa bagay na ito o patungkol po sa word po na ito. So ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa motivation? So alalahanin ho natin na magkaiba po yung ang pagkaiba po ang motivation ng isang taong kumikilala sa Diyos at sa hindi. So, pero sa isang tunay na Kristiyano, ang motivation o inspiration ay nanggagaling mismo sa Diyos at hindi po sa mga bagay na narito sa mundo o bagay na nandito sa mundo. Ginagawa po ng isang Kristiyano ang lahat ng bagay, hindi lang sa pansarili po niyang kapakanan, kundi sa ikaluluwalhati ng kanyang amang nasa langit o ng Diyos. Sabi po ni Haring David sa awit, yung puting text po natin, Psalms 40 verse 8. Sabi po niya doon, aking kinaluluguran, sundin ang iyong kalooban, O Diyos. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. At awit 73 verse 25 na kung saan sinabi po niya, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. So sa bawat araw, sa bawat umaga, sa bawat araw na buhay ni David, ina-acknowledge po niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Na naway masunod niya ang Diyos. So makikita na natin dito na ang buhay po ni David ay nakapaloob sa kautusan at presensya ng ating Panginoon. Pero sa ngayon, ang mundo po natin ay motivated po siya o ang motivation po ng tao sa ngayon ay pansarili. Pagtataas at pagmamalaki sa sarili. O ang sinasabi po nilang all about me syndrome or me generation, me, ako. Na kung saan nakikita natin ang self-determination o yung pagsasarili
O yung katagang kaya natin to. O kaya ko to. Yes, I can. Yes, we can. Pagka humaling sa sarili o self-obsession, nakikita ho natin yan. Marami ho yan sa Facebook. Apo, selfie dito, selfie doon. Na dumadating po sa point o sa punto ng pagsamba sa sarili o yung self-worship. So, sabi po, wala pong katuruan sa Biblia na nagsasabi na tayo po ay maging self-centered o makasarili. So wala po sa Biblia, hindi po tinuturo ng Biblia po 'yan. Sa makatuwid po, kabaliktaran po yung tinuturo po ng Biblia. Ayon po sa Mateo, sabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 23 verse 11 to 12. Sabi po niya doon, ang pinakadakil sa inyo ay magiging lingkod niyo. Ang nagmamataas sa ibaba, ang nagpapakumbaba ay tataas. So ang pinakamataas pala o pinakadakila pala ay yung naglilingkod o ay dapat maglingkod ang pinakadakila. So, ang pinakadakila ay pagiging servant. Ganun din po sa Luke 9 verse 48. Sabi po niya doon, dito pinatayo ni Jesus ang isang bata, no po. At ang sabi niya, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mapagpakumbaba sa inyong lahat ay siyang magiging pinakadakila. So ano pong sinasabi doon? Bilang tagasunod ni Kristo, natawag po tayo sa kababaang loob o pagpapakumbaba o humility or servanthood kung sa English, servanthood yung ibig sabihin po nun, yung pinaka tumbok po niya. Sa Mateo 16 verse 24, ang sabi po doon, sinabi po ni Jesus sa kanya pong mga alagad na ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito po yung sinumang magnanais na maging alagad ni Kristo o tagasunod ni Kristo. So, dito po ang krus ay nagsisimbolo o nagsasaad ng kamatayan. At ano po ang mensahe ng Panginoon sa atin dito? So, ang mensahe po ng Panginoon sa lahat na ang mga tunay na sumusunod sa Kanya ay pumapayag o willing po na mamatay sa kanyang sariling kagustuhan o kalooban. At ang papalit po nito ay ang kalooban po ng Diyos. Philippians chapter 2 verse 3, sabi po diyan, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang iyong sarili. So, nakita ko natin yung pagpapakumbaba. Dapat tayo mapagpakumbaba. Pagmalasakitan ang iba, kapakanan ng iba, na hindi lamang sa ating pong mga sarili. So, ginagawa ho natin ito para, hindi para sa mga bagay na walang kabuluhan o maging mataas tayo, tanyag tayo sa lipunan. Because ginagawa ho natin at ikinukonsider ho natin ang iba na mas mabuti kaysa sa atin. Tingnan mo natin yung example po ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ang nagbigay po sa atin ng pinakamagandang halimbawa para maging motivation natin sa buhay. John chapter 4 verse 34, ang sabi po niya, sinabi sa kanila ni Hesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. So ang alalahanin ng Panginoon, hindi po yung mga material na bagay dito sa mundo. Hindi po yung pagkain niya, unang pagkain niya, physical na pagkain niya, ano pang kailangan niya para mabuhay siya dito sa mundo. Hindi. Ang unang inalala ng Panginoon, ang alalahanin ng punang Panginoon, Jesus, ay kung paano niya ma-please o maluluwalhati ang kanyang amang nasa langit. At sana maging sa atin po bilang tagasunod ni Kristo,
ganun din po sana yung motivation po natin. Ganun din po sana yung alalahanin ho natin. So, lagi niyo po niya, ang Panginoong Hesus, lagi po niyang ginagawa ang kalooban ng kanyang Ama sa pamamagitan ng pagsunod. So, 1 chapter 8, verse 29, sabi po doon, at kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. So, example po si Jesus nito, nasabi niya, ginagawa ko ang kalugod-lugod sa kanya at ang Panginoon, ang kanyang Ama, hindi siya iniwan, kasama niya palagi. Kung yun din po yung ginagawa ho natin, yung gagawin ho natin. Nagagawin ho natin yung mga kalugod-lugod sa ating Amang nasa langit. Sabi po niya, ang sabi po dito, lagi mo siyang magiging kasama at hindi kanya iiwan. So, ang kaniyang pagsunod at pagpapakumbaba ay umabot hanggang kanyang kamatayan sa krus. So nawa ang ating pong motivation ay katulad na ng kay Kristo. Ano po yun? Ang pagsunod. Pagsunod. Ito po ang nagsasabi na tayo po ay Kanya at tayo po ay Kanyang mga alagad. Sabi po ng 1:14 verse 15, di po ba sabi niya po niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga tinuturo. Pag tunay po tayong alagad ng Diyos, tunay po tayong tagasunod ng Diyos, tutuparin po natin ang kanya pong mga utos. Isa po pong example si Pablo, ang buhay po ni Pablo. Ano po kaya yung nag-motivate po sa kanya para matiis yung mga hirap na dinanas po niya, yung mga persecutions na dinanas, hindi lamang po sa kanyang sa mga Romano, kundi maging sa kanyang mga kababayan. Naalipusta po siya dahil sa bago po niyang pananampalataya. Ay yung faith po niya kay Jesus, na kung saan si Jesus ay tinakwil ng kanyang bayan o ng Israel. Pilipos chapter 1 verse 21, sabi po niya, sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. So, si Kristo ang aking buhay, sabi po ni Pablo. Hindi po dahil sa pera o katanyagan o kaya naman sa pagiging pinakamagaling niyang apostol kung bakit namomotivate si Pablo para magpursige o para matiis yung mga bagay na dinadanas niya. Hindi po yun. Kung tutusin, kung makikita ko natin sa 2 Corinthians chapter 11 kung ano po yung mga hirap ni Pablo na pinagdaanan niya sa mga kamay ng Romano at kanyang mga kababayan. So, ang kanyang pamumuhay para kay Kristo ang nagbigay sa kanya ng lakas, inspirasyon, motivation para magpatuloy. Pilipos 4 verse 12 to 13, nagsabi po doon, naranasan ko na ang maghikaos. Ito po, si Pablo po ang nagsasalita. Si Pablo po ang sumulat po nito. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang mga sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito'y nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, ang kanyang pamumuhay nakita ko natin ay para kay Kristo. Ganyan, nang binasa natin kanina, for me to live is Christ and to die is gain. Sabi po niya sa Philippians. So, ang motivation natin bilang isang Kristiyano, ay nagmumula sa pusong nagnanais ng kapayapaan sa Diyos at pakikipag-isa kay Kristo. No? So, ang motivation po natin bilang isang Kristiyano ay yung magkaroon po tayo ng peace with God and oneness in Christ. Yung pakikipag-isa kay Kristo. Romans 5 verse 1, sabi po doon, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, mayroon na tayo, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, mayroon na tayong kapayapaan o mapayapang relasyon sa Diyos.
Filipos 4 verse 7, ang sabi nun, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Dahil sa pagkikipag-isa ho natin kay Kristo, nakamtan ho natin yung ang kaniyang grasya at nagkaroon tayo ng pag-asa. Na po? Romans 5 verse 2. Sabi po niya, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, o Hesus Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makabahagi sa kanyang kalalatian. Ano po yung nung nakipag-isa po tayo kay Kristo, yung grasya po ng Diyos ay binuhos po sa atin. At yung pag-asa na makakabahagi po tayo sa kalalatian po ng Diyos. So, in conclusion po, para kanino mo tayo bumabangon? Sa Panginoong Hesus, sa bawat araw na siya po'y gumigising sa umaga, nung andito po siya sa lupa, ang tanging layunin niya, o ang tanging minimithi niya, o tanging ninanais niya, dinidesire po niya, ay ang paluguran ng Ama. Ganon din po si Pablo, na mamuhay para sa Panginoon at sa kanyang Panginoon. Tayo po kaya, para tayo bumabangon. Ang pananaw ng isang tagasunod po ni Kristo o mga anak po ng Diyos ay sumasalamin hindi lamang po sa buhay na ito o kundi sa hinaharap o sa future na nasa piling at kalalitihan po tayo ng Diyos. Na po, 1:17, ito po yung pinakalas na verse ko po. 1:17 verse 24. Sabi po niya, Ama, sila ay ibinigay mo sa akin. Ang Panginoong Hesus ay nananalangin sa Ama. At sabi niya, Ama, sila ay ibinigay mo sa akin. At nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nilang karangalang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago panilikha ang daigdig. So makikita po natin dito, kagustuhan, kalooban at kagustuhan po ng Diyos at ni Kristo, nating Panginoon, ating tagapagligtas, na makasama at makapiling tayo habang buhay at kasamang tagapagmana niya. At nang dahil sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay, life, and hope, pag-asa. So ito nawa ang inspirasyon po natin o motivation po natin para bumangon o gumising sa umaga at gawin ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos o nakakalugod sa Kanya, sa ating Panginoon. Nawa ang ating motivation ay katulad ng kay Kristo. Ang pagsunod na nagsasabing tayo ay Kanya, we are His, at tayo Kanyang mga alagad, and we are His true disciples. Ito ang tunay na motivation ng mga anak ng Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat.